Okay? Sabi ko, magkano yung ganitong klaseng Rolex? Kasi simula naghahanap, ay sabi yan, 7 million yan. Yung dito na yan, platinum yan, chairman. Alam mo na sabi ko sa kanya? Siguro sabi ko kung may pera man ako. Kaysa ibili ko yan, ibibigay ko na lang sa charity. Okay ang Rolex ha? Hindi ko sinasabi naka-Rolex na ako, di ba? Mayabang din. Tago na lang natin. Si Jaime kasi, sinulan ko kayo ng Rolex eh. Pero anong punto ko, okay ang regalo. Pero alam mo yun, kung nabubuhay ka sa purpose, yung 7 million, marami kong mga bagay na pwede kang may tulong sa labas. Kasi, ako po sa totoo lang dumating sa point, maaga po ako nagtagumpay sa buhay. Maaga ako na-enjoy at maaga ako inabuso. Ang dumating sa point, na ang dami ko pong pera, ang kinikita ko, 150 to 100,000 a day. Yung tipong, pag hindi ka gumastos ngayon, ang problema mo bukas na laki na pera mo. Kasi araw-araw yung umaandar, so parang may paggawa ng pera. Diba? Sa lahat ng parang feeling ko yung gusto ko, mabibili ko agad. Diba? At may young age. Pero dumating sa point, na doon ko nakita na hindi pala sapat ang pera ang makapag-enjoy sa tao. Tandaan mo, ang tao, alam mo pag malungkot. Gusto nyo malaman kung ang tao, bakit malungkot ang tao? Ang tao, pag malungkot, para malaman mo, bigyan mo siya ng pera, bibili niya yung mga bagay na magpapasaya sa kanya. Nakuha? Pero yun, mauumay din siya. Kasi it's contemporary lahat. Yung satisfaction hindi natatapos eh. So dumating po sa point na maganda yung kinikita, hindi problema ang pera, pero ang malaking problema na dumating sa buhay ko, magulo buhay ko. Dumating sa point na sabi ko, parang hindi ko na intindihan ko na ng success. Kaya, nung tinignan ko po, anong mayroon sa pera? Meron po bang mga pera, lalo yung baguhan? Meron po. Labas po may sa mga bago. Labas po kayo. Para sampulan ko kayo kung paano kumita ng pera. Labas nyo na po, may 1,000. Sino may mga 1,000? Ilabas nyo kasi ibigay nyo sa akin. Meron na kadali kumita ng pera. Okay. Now, pag tinignan nyo po yung pera, sa pera po may nakalagay dyan, ang pera nito ay nagmamayari ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tama? Okay. So maganda sana siyang magbasa. Kasi baka hindi ko na ibabalik eh. Okay. Yan, pag binasa niyo po yan, may nakalagay, Republika ng Pilipinas sa taas po. Yung malaki. Ito mo ko silbis. Yan. Ito po dito sa bandang to. Okay? Para makikita niyo po ha, pagiramin muna natin. Kasi hindi po ako naghahawak ng pera eh. Okay? Nakalagay po yan, Republika ng Pilipinas. Okay. Pag binasa mo yung maliit, medyo madilim eh. Okay? Nakalagay dito, ang salaping ito ay pagmamayari ng Bangko Sentral ng, so hindi po ito atin. Sa Bangko Sentral po ito. Pag pumunta ka ng ibang bansa, hindi mo na siya magagamit. Wala siyang silbi. Tama? Kaya palagi ko sinasabi, kahit kada isa, bibigyan natin ng 100 million, but for the rest of your life, panirahan ka sa isang isla, nadala mo 100 million mo, wala siyang silbi. Kasi bakit? Hindi mo siya magagamit doon eh. Dinesign siya as representasyon. Nagkataon sa mundong ibabaw po walang libre. Hindi pantay-pantay. Nagkataon pag may pera ka, mabibili mo at magawa mo sa patay. Pag binasa mo sa ilalim, meron pa kong isa dyan, na warning, na ito ang danger ng tao pag yumaman. Kasi nakalagay po dyan sa ilalim pa ng isa, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Ibig sabihin, salamat po, ibubulsa ko na. Thank you. Ibig sabihin, pinagpala pag sinabing bayan, yung tao. So, ibig sabihin, pinagpala ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon. Pag ginos mo yung pera, at hindi na yung Panginoon, yun ang danger. Kaya nakasulat ka agad sa Biblia, okay, kung bakit biblical pattern ang ginagamit natin, kasi ang lahat ng wisdom nandiyan sa Biblia. Nakuha? Okay? Nakasulat po dyan, na the love of money is the root of all evil. Now, ang katawang lupa at utak, puso ng tao, ang gusto palagi yan, sentro, sarili. Nakuha? Yun yung kahinaan.
ito yung mga bagay na gusto natin mababago dito. Kasi, ang ganda ng plano, ang ganda ng complan, ang ganda ng produkto, design na yumaman, bakit ang daming yumaman, ang dulo ng kwento, bumalik sa kahirapan, ang dulo ng kwento, mahina yung emosyon, ang dulo ng kwento, hindi naging magandang ugali. So ngayon pala kailangan i-ready natin. Okay? So sa mga bago, again, pakilala po muna ako. My name is Charles Nangurayan. Ako po pinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos. Parapakan natin. Okay? Kasi palagi kong sinasabi na tayo ay steward lang. Manager, pinagkatiwala. Katiwala, hindi atin. Lahat ng bagay pwedeng bawiin anytime. Malinaw. Okay? Kaya hindi natin pwedeng i-claim na atin yan. Okay? Kasi pinagkatiwala lang sa atin. So, ang background ko po, again, nag-network marketing ako dahil isa lang nakita ko po na may magandang future sa network marketing. So, bago ko ilabag muna yung topic of the doctrine para po sa mga nagsisimula, para makilala nyo ako ng